Hindi ko kinaya mga ate at kuya. Ang nag-resurface na video, actually interview po ito ng ABS-CBN News Channel. I think si Carmina Constantino po yung nag-interview sa isang senadora. Dating senadora. Ang ganda ng pangalan niya eh. Very very Chinese or yeah, maybe Japanese. Basta very Asian, di ba? Oh, na binulgar niya na si Kuting ay Jody Tiba. Ma, girl, puro mo. I mean, sa dinami-dami po kasi ng issue about sa mga Marcoses, baka ito ay na overlooked ng mga Pilipino. Right? Ano ba ang mga pambato sa mga Marcos, di ba? Lalo na yung rehimeng Marcos ng magulang, ah, mamamatay tao daw, magnanakaw, mga di ba, tax evader, itong kay Kuting tax evader daw. Ano pa? Yan nga, di ba yung martial law, may mga desaparecidos, may mga pinapatay, pasista, diktador, ang dae. Pero itong Jody Tiba, ilan lang nakakaalam. Kasi may mga mas matitindi pa nga, like pag nanakaw, di ba? Actually, hindi biro ang allegations na ikaw ay addictus, lulong sa ipinagbabawal na gamot. At ang binabanatan dito, Pangulo ng Pilipinas. So ang swerte actually ni PBBM kung totoo to, dahil nga minahal siya ng taong bayan. Lalo pa nung nakipag-tandem si VP Sara sa kanya, nung tumakbo, di ba? Ready ko lang yung video ha. Oh, sana hindi tayo makopyright kasi itong Katol Network or ABS. Kaya tinawag yung Katol Network kasi yung logo ng ABS-CBN, di ba bilog-bilog na parang katol, di ba? Iba-iba lang ang kulay. Katol Network. Madamot yan. Apakadamot ng mga yan sa kanilang Beiju. Masa-strike tayo yun ng bonggang-bongga. So, where was I? Senadora po kasi yung nagsabi nito eh. Hindi ordinaryong tao, former senator. Hindi naman to tambay sa kanto lang or hindi naman ito yung tipong bagets lang, sabi nga ng senador, dating senadora. At malamang napanood nyo yung video, sa hindi pa, i-play natin ulit. Nag-resurface yung video. This was last year bago mag-eleksyon. Bakit daw giliw na giliw tayo kay Kuting? 'Di ba? Yan daw ay nyodик. Ano ang magiging kinabukasan ng Pilipinas kung ganyan ang tumumuno? Paano niya kakalabanin ang issue ng kumakalat na droga na nagtagumpay na nga si PRRD? Kaya mga ate at kuya, hindi ko masisising 'di ba galit na galit kayo or nakaramdam kayo ng pagkabudol? Pati si Senadora ay nadadamay sa galit nyo dahil lang Marcos din siya. Ako po, medyo nag-50-50 pa eh. Na-appreciate ko pa rin ang Senadora dahil nga sa kanyang mga batikos. Parehong Senadora, di ba? Senator Amy, Senadora din po ito ng salita. Pag-usapan natin mamaya si Senadora Amy. Unahin natin itong isang Senadora muna. Dalawang Senadora pag-uusapan natin ngayong gabu. So, eto po yung video. Ayan. From ABS-CBN, shinare ni Bagong Lipunan 3.0, malapit na magbingo si Nikki. Ang Nikki, unisex na pangalan, ano? Just like the name Joey. Mag-comment pa nga kayo ng mga pangalan. Kim, mag-comment ka kayo dyan sa comment section ng mga pangalan na, na naaalala yung unisex. Kasi yan, mga Joey, di ba pwedeng lalaki, babae. Kim, pwede rin. Nikki, pwede rin sa lalaki yung Nikki na pangalan. So dapat pala pinapangalan natin sa mga anak natin, no, unisex para kung maging akla man na hindi. Kung ibang pangalan ng mga akla dyan, mga Roberto, Rodolfo, Dagul, tapos naging akla, saklap. Anyway, bago tayo maligaw. Sumati daw si Nikki Coseteng sa panawagang pigilan ang mga Marcoses na bumalik sa Malacanang. Wala pong problema kung ang babalik na Marcos sa Malacanang ay ang performance ay katulad ng ama. Right? Kasi hinahangaan naman ng mga Pilipino ang accomplishments ng Marcos Sr. Parang golden age nga yun eh. Among all the presidents na inabot ko, at malamang inabot nyo na rin, siya yung maraming accomplishments. Kitang-kita yung infrastructure. Hindi pala. Si Tatay Digong din pala. Right? Kung golden era man yung kay Marcos Sr., at least yung kay PRRD, hindi rin nagpalamang. Marami rin pinatayo, pinagawa si PRRD na gamit sa tama ang buwis ng taong bayan. Ngayon po, lalo next year, hindi lang buwis ng taong bayan ang iba-budget. Katulad ngayong pinropose ni Kuting 5.7 trillion. Ang inaprubahan halos 6.4 trillion ng lower house. Kapag ka-budget, dapat nga tinitipid, tumatawad. Bakit naman ganyang kalaki ang dinedemand mo, Kuting?
Dapat dyan, ano, hindi ganyan 5.7, wala namang pandemic. Dapat mga 4 trillion lang next year. Magtipid tayo. Maghigpit tayo ng sinturon. At lalo ngayon, di ba, hindi pa naman okay ang ekonomiya. Aba, baliktad ang nangyari. Tinaasan pa nga ng lower house. Saan kayo mapupunta ang 6.4 trillion? Yung 5.7 trillion, ay yung ating 5.3 po yata ngayong taon eh. Itong patapos na 2023. Trilyones din ang budget natin, mga 5 trillion mahigit. Wala tayong nakita. Ano ang pinagawang infrastructure ni Kuting? Sa taong ito lang, 1.5 years na siya mahigit sa posisyon. May nakita kayong tulay? May nakita kayong road widening na build better more ang nakalagay na pangalan? Si PRRD may build, build, build. Walang pangalan ni PRRD, walang picture, walang nakalagay na build, build, build program. Wala tayong nakitang build better more. Saan napunta ang pera? And mind you, ang next year's budget nilakihan na nga, uutangin pa ang iba. Maglo-loan pa ang Pilipinas para lang mabuo yung halos 6.4 million. 6.4 trillion. Hindi million, hindi billion, trillion. Mangungutang ulit ang Pilipinas. Ang laki-laki na ng utang natin, mga kuya. Sa World Bank, sa international banks, ang laki-laki na ng utang natin. So, saan na pupunta? So, ayan. Pasabog. Ito, last year pa ito, mga kuya. May 5, May 9 ang election, di ba? May 5. Pasabog. Bongbong Marcos, tamad drug user ayon kay former Senator Nikki Cosseteng. So, i-play natin ang video. Pakinggan nyo ha. Kasi kung dito ko i-play, baka mas-strike tayo ng YouTube. Lalo na ng ABS-CBN. So, i-play natin. Namnamin natin ang mga sasabihin. Pakinggan natin ang gusto. Ha? Okay. I mentioned in my letter, I don't know Lenny Aptos. She's not my barkada. She's not my buddy or chummy-chummy with her. I'm not chummy-chummy with her. But I would rather intelligently and emotionally cast my lot with her because I think she's of a different stuff and a different mold of a different mold. I remember Mr. Marcos as candidate today. Before, never worked. All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people even to pretend, no. So I'd rather cast my lot with somebody who I feel can give us a break. Just a respite. Even just the jargon. Even just the conversation. Just to change the conversation means a lot to many people. Senator. Just the words used. Even that. Senator, I'm sorry, but I'm gonna have to go back to the statement that you just made, that that Marcos says, were you pertaining to the candidate now, Marcos Jr., when you said that he wasn't working? Yes. Yes. And the statement that you said about drug use, were you also pertaining to Marcos Jr.? Yes, they were always high. I mentioned in my letter. Okay. Ano ang sabi? Lagi raw bangag. Always high. Hindi raw nagtatrabaho, mga ate at kuya. Party lang daw ng party. Alam niya. Kilala niya. 69 years old na nga po yata si former Senator Nikki Cosseteng. Si PBBM nasa 60 plus na yan, di ba? If not 63, I don't know. But above senior citizen age na si di ba? Nasa senior citizen age na si Kuting. Kaedad niya. Kilala niya. Nasa isang generation. At ganun daw, alam daw ng mga alta, alam ng panahon yun, kung ano ang ginagawa. Anak ng presidente nga daw kasi si Kuting. So maraming dumidikit. Marami ring, siyempre pag anak ng presidente, malamang mapera. Maraming dumidikit. Maraming kumakaibigan. At baka nayayaya nga sa kalokohan. Laging bangang. Siguro kasalanan din ni
Madam Imelda yan, no? Well, ang hirap naman kasing sumbatan ang nanay, right? Masyadong na-spoil. Malapit po kasi kay Madam Imelda si PBBM, si Senadora Amy ang malapit sa ama. Yung quality traits ng ama nakuha ni Senadora Amy. Kaya lang masyadong na-pamper si Kuting ni Madam Imelda. Siguro bigay ang lahat ng luho, walang kaalam-alam si Madam Imelda. Nag-iisang lalaki. Tapos ang naging jowa pa, alam nyo na, Dilawan. Dilaw naman yung apelyido na yan ng Coliseum dyan sa Cubao. Di ba yung, alam niyo yung Coliseum dyan sa Cubao? Dilawan yan. Yung pangalan ng Coliseum na apelyido ng Butod. Dilawan yan. Doon pa lang ba't ka nag-asawa ng Dilawan? Sa pelikulang Made in Malacanang na pinroduce ni Senador Amy at dinirect ni Direk Daryl Yap, may mga pahaging na doon, may mga foreshadowing na doon sa movie na yun na dapat ikaw na lang ang kinasal. Sabi ni former FEM, yung tatay ng Marcos, sinabi niya yun na kay Bongbong Marcos, na ginanapan ni Diego Loizaga. Dapat ikaw na lang ikinasal. Ang ganda-ganda ng girlfriend. Si, ano nga pangalan mo? Nalimutan ko na naman. Claudia Bermudez. O, mukhang dugong Briton. Parang ganun. Ang ganda, Diyosa, mukhang beauty queen, tangkad. Bagay na bagay noon kay... Well, baka talaga mga tinadhana ay si Kuting at sa jowa niya ngayon. Sila nga nagsasama eh. Baka talaga bagay silang pagsamahin. No, siguro talagang sinira si Kuting ng... Right? Ng bisyong yan. And hindi nila kinakasuhan ang dating senadora. Last year pa pala ito. Hindi nila kinakasuhan. Ang mga pautot ng Ensaymada Vloggers, hindi kasi mapagiganti ang mga Marcos. Bakit? Ngayon, yung si Atty. Trixie mukhang masisipa sa stasyon ng DWIZ, topic natin kanina. SMNI, nagurgur na. Dr. Lorraine Padoy, Ka Eric, Miss Maharlika, sabi niya, nagpadala na daw doon ng, diba, ng posibleng hitman. Anong hindi mapaghiganti? Baka patribo, palihim. Lalo ang media ngayon, ang bait sa kanila. Diba? Hindi bumabatikos. Itong ABS-CBN na tuwang-tuwa malamang sa pasabog dati, nung panahon, last year, itong ABS-CBN for sure, tuwang-tuwa sa pasabog ni Nikki Cosseteng ng dating senadora. Kasi ayaw ng Katol Network doon kay Kuting, di ba? Ang kandidato ng media, mapa Katol, mapa GMA, even News 5, even Channel 5 or TV5, si BFF Lenlen ko, si BFF Lenny Lugs ko. Ayaw nila kay Kuting, kaya tuwang-tuwa sila dito. Hindi nga lang ito nag-trending last year, pero ngayon, nabubuhay ang video. O kasuhan nila to kung nagsasabi to ng hindi totoo. Kasi isa to sa, lalo lumulutang ang video to ngayon, di ba, nagre-resurface. Ito ay patotoo. Ito ay suporta sa posibleng pulveron video. Tapos ang gusto nilang mangyari, gorgorin ang mag-share ng pulveron video. Mag-a-agree pa kayo sa akin mga ate at kuya na mas magandang mag-resign na lang si Kuting. As per Vivian Velez kanina na yung topic natin kanina na post, better for him to resign habang may oras pa, habang maaga pa, habang hindi pa huli ang lahat. 31 na ngayon, malay nyo. Baka itong 2023 ay matinding pasabog pag nilabas yung Hiroshima or Nagasaki video na yan. Nagasaki type of video. Sira ang reputasyon ni Kuting. Kuting, huwag kang magtago sa kwarto katulad ng ginawa mo sa feeling namin, nagtago ka eh. Nagkunwa-kunwari ang kamay kubida nung may nangyaring terorismo sa Marawi. December lang yun December 3, di ba? December 2, nasa kasalad si Kuting. December 3, 4, 5 hanggang 10, di na natin mahagilap kunwari may kubida. Huwag kang magkakamali, Kuting, na magtago ulit. Hindi ka ililigtas ng 4 na sulok ng kwarto mo. Huwag mong patunayan ang sinabi ni PRRD na napaka-weak ng character mo. Anong mga pasabog ni PRRD sa'yo last year, hindi kami nakinig. Eto, sumuporta nga pala sa sabi ni PRRD. May presidential vote tayo nagkukaina. Weak ang kanyang character.
Ano pa ang sabi ni Miss Marlica, latest vlog niya nung mga nakaraang araw? Na lumuhod si Senadora Amy. Tama ba mga ate at kuya? Lumuhod, nagmakaawang huwag kang isama sa narco list. Kasi inaakusahan ka na kasama dun. Hindi tayo nakinig. Ang pagkukukaina daw kasi ni Kuting ay nangyari nung siya'y natalo nung 2016, na-depress. At ang sabi pa nga ni Miss Marlica, dalawa sila eh. Si Queen Bee at si Kuting niya. Na-depress sila sa nangyari. At yun yung kanilang scapegoat. Yun yung paraan nila ng pagtakas. Sa kahihiyan, sa sakit na naramdaman. Yun. 'Di ba? Para siguro makalimutan pansamantala yung bitterness ng pagkatalo and whatnot. Dapat nilang kasuhan tong senadorang to kung ito'y nagsisinungaling. Si PRRD kasi sa dinami-dami ng batikos, gusto nilang maipabitbit sa ICC. Nandito na ang ICC. Ano kayang gagawin nila kay Senator Cossetengno? Nabubuhay. Ay! Na-disconnect na naman tayo. But anyway, nabubuhay po ulit ang video. So, dapat ba siyang kasuhan? Nagsasabi ba ng totoo ang dating senadora? O hindi? Naniniwala ba kayo na pulvoronic si Kuting? O naniniwala kayong siya'y malinis? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.